Magandang araw. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Narito ang ating mga layunin para sa araling ito. Unang araw. Ano ang tungkulin ng isang bata na nararapat sa karapatang pang-edukasyon? Karapatang pangkalusugan. Karapatang maging malusog. Karapatan sa proteksyon laban sa naranasang pag-aabuso ng kapwa, karapatan sa paglalaro at pagpapahinga. Sa araw na ito ikaw ay inaasahang makapagbibigay halaga at paggalang sa mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Bilang isang bata, alam ba ninyo ang inyong mga karapatan at mga tungkulin? Ang mahalagang pag-unawa sa tema ng aralin ay naglalayong maipakita kung paano ang pagsunod sa mga sariling tungkulin at pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay may malalim na ugnayan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Paano mapapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan? Narito ang ilan sa mga halimbawa, basahin natin. Una, ugnayan ng tungkulin at karapatan. Pangalawa, respeto sa dignidad. Pangatlo, kaayusan at kapayapaan. Pang-apat, pag-iwas sa tunggalian. Pang-lima, pagtuturo ng halaga sa mga kabataan. Naunawaan natin kung paano ang pagsunod sa mga sariling tungkulin at ang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay may malalim na epekto sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Ito'y nagpapalakas sa ugnayan ng bawat isa at naglalagay ng pundasyon para sa isang mas maayos at mapayapang lipunan. Unang gawain. Pangkatang gawain. Paano ninyo isabuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay ang mga natutuhan ukol sa karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan? Ano ang mga konkretong hakbang na maaari ninyong gawin para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa inyong komunidad? Ikalawang araw. Sa araw na ito kayo ay inaasahang magagampanan ng may paggalang at pagmamalaki ang mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan. Una, pag-unawa sa kabuuang konsepto. Mahalaga ang malinaw na pag-unawa sa kabuuang konsepto ng pagsasagawa ng mga tungkulin na may paggalang at pagmamalaki sa konteksto ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Ito ay hindi lamang ang pagtupad sa responsibilidad kundi pati na rin ang pag-unawa sa mga pribilehiyo at pangangailangan ng iba. Pangalawa, pagpapahalaga sa paggalang.
Ang pag-unawa na ang paggalang sa iba ay hindi lamang simpleng kilos kundi isang pagpapahalaga sa dignidad at halaga ng bawat isa. Ito ay nagpapakita ng respeto at pagkilala sa kanilang karapatan bilang tao. Pangatlo, kahalagahan ng pagmamalaki. Ang pag-unawa na ang pagmamalaki sa pagganap ng sariling tungkulin ay nagbibigay ng positibong pananaw at motibasyon sa pagsasagawa ng mga ito. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa sariling trabaho at pagtutuon ng pansin sa tamang pamamahala ng tungkulin. Pang-apat, pag-unawa sa balanse. Ang pag-unawa na ang pagpapatupad sa mga tungkulin ay dapat na may kaakibat na pagkilala sa mga karapatan ng iba. Ito ay nangangahulugang ang pagsasagawa ng mga gawain ay hindi dapat na nagiging dahilan para sa paglabag sa karapatan ng iba. Panglima, pag-unawa sa ugnayan ng kaayusan at kapayapaan. Mahalaga ang pag-unawa na ang wastong pagsasagawa ng mga tungkulin at pagkilala sa mga karapatan ay nag-aambag sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa isang komunidad. Kapag lahat ay may pagkukusa at pag-unawa sa kanilang papel, nagiging maayos ang relasyon ng mga tao. Pang-anim, pag-unawa sa kamalayan sa kapwa-bata. Ang pag-unawa sa mga pangangailangan, damdamin, at karapatan ng kapwa-bata ay nagbibigay ng malalim na kahulugan sa pagganap ng tungkulin. Ito ay nagbibigay ng mas mataas na sensitibidad sa mga isyu na may kinalaman sa bata at kabataan. At panghuli, pagpapahalaga sa kapayapaan. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa lipunan ay nag-uugat sa maayos na pagganap ng mga tungkulin at pagkilala sa mga karapatan. Ito ay nagpapakita ng pakikipagtulungan at pagiging bahagi ng solusyon sa mga isyu ng lipunan. Mga bata, nasisiyahan ba kayo kapag nagagampanan ninyo ng may paggalang ang inyong mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa ninyo bata? Paano mo ito ipinagmamalaki? Paglalapat at paglalahat. Paano mo magagampanan ng may paggalang at pagmamalaki ang mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata na mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Pagtataya, halina't sagutan natin. Ikatlong araw. Ano ang tawag sa mga pangunahing obligasyon na may kaakibat na karapatan at pribilehiyo? Sa araw na ito kayo ay inaasahang makikilala ang mabuting dulot ng mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Karapatan ng bata. Isa itong mahalagang konsepto na nagtuturo sa mga bata tungkol sa kanilang mga karapatan bilang individual. Ipinapakita nito ang mga batas at prinsipyong nagbibigay proteksyon at paggalang sa kanilang dignidad. Responsibilidad at tungkulin. Ang konseptong ito ay nagpapakita ng importansya ng pagtupad sa mga obligasyon at pagkilala sa mga gawain na kailangang gampanan. Ito ay may kaugnayan sa pagiging disiplinado at maayos na mamamayan. Respeto at empatiya. Binibigyang diin nito ang pagpapahalaga sa mga damdamin at opinyon ng iba. Sa pag-unawa sa mga saloobin ng kapwa, nagkakaroon ng mas magandang ugnayan at mas mapayapang pakikipagkapwa. Kaayusan at kapayapaan. Ang pag-unlad ng isang lipunang may kaayusan at kapayapaan ay hindi lamang sa mga institusyon ng pamahalaan kundi mula rin sa mga individual. Ito ay nagpapakita ng mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatili ang harmonya o pagkakaisa sa lipunan. Edukasyon at kamalayan.
Ang konsepto ng edukasyon at kamalayan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Ito ay nagtuturo sa mga bata na maging mapanuri at mapanagot sa kanilang mga desisyon. Pakikipagkapwa-tao, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong ugnayan sa iba't ibang tao sa lipunan. Ang pagiging mabuti at may malasakit sa kapwa ay nagbubunga ng mas makatarungan at mas maayos na lipunan. Pagtuturo ng halimbawa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga konkretong halimbawa, naiintindihan ng mga bata ang konseptong itinuturo. Ang mga kwento o kaganapan na nagpapakita ng mga prinsipyong itinuturo ay nagbibigay liwanag. Pamahalaan at komunidad, binibigyang diin nito ang papel ng pamahalaan at komunidad sa pagpapalaganap ng mga prinsipyong ito. Ang mga institusyon na ito ay nagbibigay gabay at suporta sa paghubog ng mga kabataan. Pag-unlad ng sarili at lipunan, ang pag-aaral ng mga konseptong ito ay nagbubukas ng pintuan sa pag-unlad ng sarili at ng buong lipunan. Sa pagtuturo ng mga prinsipyong ito, nagiging bahagi ang mga bata ng prosesong ito. Pagpapahalaga sa pamilya at komunidad, isa sa mga pundasyon ng mga konseptong ito ay ang pamilya at komunidad. Ang pagpapahalaga sa mga ugnayang ito ay nagbubukas ng pagkakataon para sa mas mabuting pag-unlad ng bawat isa. Tandaan natin na ang mga konseptong ito ay mahalaga hindi lamang sa edukasyon ng mga bata kundi pati na rin sa paghubog ng mga mamamayang may malasakit sa isa't isa at sa kanilang lipunan. Ano sa tingin mo ang iyong magagawa upang magampanan mo ng may paggalang at pagmamalaki ang mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata na mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Sagutan natin. Kumpletuhin ang talata sa ibaba. Pagtataya, halina't sagutan natin. Anong ideya ang nagpapakita ng pangangailangan ng tamang pag-uugali at pakikipagtulungan para sa kaayusan at kapayapaan sa lipunan? Sa araw na ito kayo ay inaasahang, maisasakilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Narito ang mga mahahalagang pag-unawa o susing ideya, halina't pag-aralan natin. Isulat sa sagutang papel kung anong salita o parirala ang tinutukoy sa bawat bilang. Debate. Magkaroon ng malalimang pag-unawa sa mga karapatan ng kapwa-bata at ang mga aspeto ng pagkilala at pagtupad sa mga ito. Paglalapat at paglalahat. Pagtataya. Halina't sagutan natin.
Ikalimang araw. Sa araw na ito kayo ay inaasahang, maisasakilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Narito ang mga mahahalagang konsepto sa ating aralin. Halina't pag-aralan natin. Community Problem Solving Game. Pangkatang brainstorming. Paglalapat at paglalahat. Pagtataya, halina't sagutan natin.